Isa sa mga itinuturing kong magic words sa Tagalog ay ang salitang paki. May magic ito kapag dinugtong sa anumang pandiwa. Halimbawa, ang salitang usap. Nagbabago ang kahulugan kapag nilagyan mo ng paki. Ang matigas na utos ay pinalalambot ng salitang paki. Ang usap, kapag ginawang pakiusap, mas malamang na seseryosohin dahil mas magalang ang dating. Sabi ng isang kakilala kong janitor, ang sarap sumunod sa boss ko dahil kapag may pinagagawa siya sa akin, laging may paki. At malumanay pa ang pagkakasabi, Mang Cardo, pakipunasan nga ang mesa ko. Nasagi ko kasi ang tasa at tumilapon ang kape ko. Opo, sir. Biro mo, presidente na siya ng kumpanya. Imbes na mag-utos, nakikiusap. Sino bang hindi susunod kaagad? Doon, boss lang sa opisina ang nakikiusap. Sa ating una at pangalawang pagbasa, ang Panginoon mismo ang nakikiusap. Ito ang dahilan kung bakit ang lakas ng dating ng ating first reading mula kay Prophet Joel at ng ating second reading mula kay St. Paul sa kanyang second letter to the Corinthians. Kasi parehong nakikiusap ang tono, hindi nananakot, hindi nagpapahayag ng babala, pero tumatalab. Bakit? Parehong nananawagan ng pagbabalik loob o ng pakikipagkasundo. Pero hindi nanunumbat tungkol sa kasalanan o nag-aamba ng parusa. Naranasan nyo na ba ang makagawa ng kasalanan at takot kang umuwi dahil alam mong mapapagalitan ka ng tatay mo? Pero uuwi ka pa rin dahil pinakiusapan ka ng nanay mo. Dahil nagawa niyang alisin ang takot sa loob mo. Dahil sinabi niya, anak, pakiusap, umuwi ka na. Hindi naman galit sa iyo ang tatay mo. Galit lang siya sa ginawa mo. Masama ang loob niya dahil mahal ka niya. Dahil ayaw kanyang mapariwara. Ayaw niyang malihis ang iyong landas. Kaya nga siya nagpapakahirap sa trabaho para mabigyan ka ng mabuting kinabukasan. Sige, uwi ka na, anak. Mag-sorry ka kay tatay. Sino ang hindi mapapasorry pag ganoon? Ang abo na ipapahid sa noo natin, na ritual na ginagawa natin taon-taon kapag Miyerkules ng Abo, ay parang ganyan din ang meaning. Isang pakiusap, isang panawagan ng Diyos sa tao na magbalik loob sa Kanya at hindi niya dinadaan sa pananakot.
May nagtanong sa akin minsan, kung hindi daw ba magkasalungat itong ritual na ginagawa natin ng pagpapahid ng abo sa noo at yung narinig natin na sinabi ni Jesus sa ating gospel reading. Paulit-ulit narinig natin at pinakakadiin-diin ni Jesus na mas mabuting gawin ang pagdarasal, pagkakawang gawa, at pag-aayuno na patago o palihim. At sabi nung nagtatanong, bakit dinidisplay natin? Alam niyo ho, minsan, ganyan lang talaga magsalita si Jesus. Medyo exaggerated ang dating. Di nga ba? Minsan, nasabi din niya, kung ang kamay mo, o ang dila mo, o anumang bahagi ng katawan mo, ang maging sanhi ng iyong pagkakasala. Anong utos niya? Putulin mo. Ginagawa ba ninyo? Hindi naman natin ginagawa. Dahil may common sense tayo. Alam natin na hindi naman yon ang punto kung bakit nasabi yon ng Panginoon. Minsan, to drive home a point, kailangan mong mag-exaggerate. Sa tatlong examples ng pagpapahayag ng penitensya o pagsisisi o pagbabalik loob, ang punto lang ng Panginoon ay ganito. Lagi mong isaalang-alang ang hangarin o layunin sa anumang ginagawa mo. Magandang itanong, bakit? Dahil nawawalan ng kabuluhan ang ating pagdarasal, ang ating paglilimos, o ang ating pagpa-fasting. Kapag ang nakatagong layunin sa loob-loob natin ay walang iba kundi ang dumisplay, ang magpakitang tao, ang magkunwari, ang magbanal-banalan. Ang kabanalan nasa loob yan. Sino bang niloko natin? Nakikita ng Diyos ang kaloob-looban natin. Kung lahat ng ating pagdarasal ay dapat patago, di sana hindi na lang tayo nagsimba. Totoo na si Jesus, siya mismo madalas magdasal na mag-isa sa mga nakatagong lugar sa ilang. Pero sumasama din siya sa pampublikong pagdadasal o pagsamba sa mga sinagoga at sa templo. Kasi ang nagmamahal, hindi niya hahayaang may tago lang sa loob ang nararamdaman niya. Pinahahayag niya ito. Pinakikitan niya ito. Ipinadadaman niya ito. Sinasagawa niya sa panlabas. Natural, magtatampo ka kay Mister. Kung kahit Happy Valentine's, hindi ka binati nung February 14. Tapos sasabihin niya love naman kita sa puso ko Ba't kailangan pang sabihin? Hindi. Kailangan nating sabihin. Kailangan nating i-express sa regalo, sa kilos. Kailangang ilabas ang loob. Alam niyo ho, ang ganda ng timing ng Lent o Kwaresma ngayong taon 2026.
Bakit? Kasi sumabay ito sa 40th anniversary ng EDSA People Power Revolution na nangyari noong 1986 na sigurado kung hindi na natatandaan ng marami sa inyo. 40 years. Ang Kwaresma, ang ibig sabihin, 40. 40 days. Si Moises umakyat sa bundok, nagdasal, at ng pagbaba. After 40 days, dala niya yung 10 Commandments. Si Jesus, 40 days siya sa disyerto bago nagsimula ang public ministry niya. Kasi importante yung 40 sa Israelite people. Dahil matapos na sila'y lumaya sa pagkaalipin, hindi naman sila diretso sa promised land. Naglakbay sila ng paikot-ikot sa disyerto. How many years? 40 years. Kaya, huwag naman tayong mabagot. 40 years na tayo. 40 years na nung mapanumbalik ang demokrasya sa ating bansa. Pero alam natin, hindi pa ito lubos. Napakagandang paalala, lalo na sa konteksto ng krisis na kinakaharap natin ngayon bilang isang bansa tungkol sa korupsyon. Hindi lang sa flood control, kundi sa lahat ng government infrastructure projects. Narinig natin ang good news. Ang yaman-yaman pala ng Pilipinas. Pero ang bad news, nananatiling dukha ang nakararami sa atin dahil nawawaldas pala ang kabangyaman ng bansa natin imbes na magamit para sa serbisyong pampubliko. Yan ay failure sa demokrasya. Lumaya na nga tayo sa dictatorship. Pero hindi pa rin nawawakasan ang mga political dynasties. Naibalik na nga ang demokrasya sa bansa natin. Pero marami sa mga institusyon natin sa pamahalaan, inutil pa rin. Hindi umuubra ang checks and balances. Namamayagpag pa rin ang politika ng pagpapatron na dahilan kung bakit kahit alam naman natin matagal nang dineklara ng Supreme Court na unconstitutional, paulit-ulit sinisingitan pa rin ng pork barrel ang ating national budget. Kaya nauuwi sa mga kickback. Hino-hostage ng mga politiko ang mahihirap sa pagpapalawig sa kultura ng ayuda. Dahil alam nila, maraming desperado. At ginawang negosyo ang politika. Kaya hindi maayos-ayos ang mga serbisyong pampubliko na kailangan ng mga mahihirap sa ating bansa. Malungkot ito. At alam din natin, nitong mga huling panahon, sumobra na sila. 77.5% daw ang nauuwi sa kickback. At ang natitira sa project, 22.5% na lang. You overprice yung project, substandard, o kung minsan,
project complete sa papel, pero sa totoo, walang nangyari. Mga kapatid, ibig sabihin, kahit nangyari ang EDSA People Power, kahit nanumbalik ang demokrasya, mahaba-haba pa ang lakbayin para malubos ang ating pagbabago. Nasa disyerto pa rin ho tayo. Pero mahaba-haba na rin ang 40 years. Kahimanawari, matatanaw na natin ang promised land. Walang shortcut mula sa pagkaalipin tungo sa paglaya sa promised land. Maraming mga pagsubok ang kailangang harapin. Katulad ng bayang Israel. Of course, minsan, natutokso tayo na masiraan ng loob, na umatras at magbalik na lang sa buhay alipin. Ganyan-ganyan ang sumbat ng mga Israelita kay Moises. Bakit mo pa kami pinalaya? Mas mabuti pang alipin na lang, at least kumakain, ang sabi nila. Natutuksong sumuko sa kabiguan at mawalan na ng pag-asa. Kaya tayo nagkakatipon ng ganito upang magnilay sa gabay at liwanag ng ating pananampalataya. Kasi madalas akala natin automatic na magbabago na ang lahat kapag nabago ang konstitusyon, kapag binago ang batas at mga patakaran. Hindi pala. Tayo pala ang unang dapat magbago. Dahil tayo mismo ang magpapabago ng ating lipunan upang ito'y maging mas patas, mas maunlad, hindi lang para sa kakaunti, kundi para sa nakararami, upang ito'y maging tunay na mapayapa. Totoo, minsan, akala siguro natin galit ang Diyos sa atin. Dahil sa dami ng mga kalamidad na dumadapo sa atin. Dahil sa paulit-ulit na problema natin sa korupsyon. Pag-uusapan ngayon, bukas makalawa, business as usual. O dahil sa paulit-ulit na pagkakabudol natin sa mga gumugobyerno sa atin. Bahagi pala ang lahat ng ito sa mga pagsubok na kailangang pagdaanan natin upang matuto tayo ng mga aral, upang lumaki tayo, upang masanay tayo. Mga kapatid, sa araw na ito, pakinggan naman natin ang Diyos. Hindi siya nananakot, nakikiusap lang siya. Magbalik loob na kayo sa akin. Kasama ho tayong lahat sa problema. Kaya sana, kasama rin tayo sa solusyon. Bago mabura ang krus na ipapahid sa mga noo natin, sana naman, hayaan nating tumatak ito hanggang sa kaloob-looban natin, sa puso, isip, kaluluwa, para mamulat tayo sa ating mga kahibangan. Hindi takot sa parusa ang magpapabago sa atin, kundi malalim na tiwala na may naghihintay na liwanag sa kinabukasan natin kung ang bawat isa sa atin kusa nating loob na iwawaksi ang masamang gawi at ugaling tiwali.
Mga anak, pakiusap, magbalik loob kayo.